Babantayan na ngayon ng Department of Agriculture or DA Region 2 ang pagpapatupad sa Executive Order 39 na nagtatakda ng price ceiling sa bigas epektibo kahapon, 5 ng Setyembre taong kasalukuyan. Sa naging panayam kay Officer in Charge Regional Director Rose Marie Aquino ng DA Region 2, sinabi niya nakikilos na ang kanilang bantay bigas team sa iba't ibang lalawigan sa lambak ng Cagayan, kabilang ang Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at Cagayan. Maliban sa Executive Order 39 ay magiging batayan din sa price ceiling ang Republic Act 7581 o Price Act na nagbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siya ring kalihim ng DA na magtakda ng price ceiling sa presyo ng bigas na kabilang sa mga prime o basic commodities. Simula kahapon ay magsusumiti ng report ang Bantay Bigas Team na dadaan sa validation para maging batayan sa rekomendasyon kung anong parusa ang ipapataw sa mga retailers o sellers na lalabag sa itinakdang price ceiling. Dadaan din sa mahigpit na monitoring ang mga millers na magbebenta ng mahal na presyo ng bigas sa mga retailer o sellers kung sakali mang irason ng mga mapapatunayang lalabag ang mahal na angkat sa bigas. Samantala, titiyakin din ng DA na maipapatupad ng maayos ang labeling sa mga well-milled at regular rice at hindi brand ang ilalagay sa mga retailers. Ipagpapatuloy din ng DA ang pagbibigay ng tulong gaya ng voucher, pataba at binhi sa mga magsasakang rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture or RSBSA dahil sa inaasahang epekto ng presyo ng palay nang ipapatupad na price ceiling sa bigas. Kabilang din dito ang mga magsasakang apektado ng bagyong Egay at Goring. Ang ipamamahaging tulong ay manggagaling sa kanilang Quick Respond Fund na nagkakahalaga ng 163 billion pesos. Mula dito sa Ilagan, Isabela, Jerdel Inere para sa Radyo Alternatibo Balita Nationwide.